So, Attorney Baligod, kinonfirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama ba ang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpaang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito. Pwede po ba niyong isa-isay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Nakalagay po dito na February 26 po, 2026. Sa mga ilang buwan na po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman? About 98 days today, Your Honor. 98 days is how many months? 3 months. Meron na po ba kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsama-samang salaysay ng inyong mga kliyente? Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting pagtatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila itong 18 at nag-conduct po sila ng isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon at 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma at doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng Ombudsman laban doon sa nabanggit kong 3 at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI. Yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po. Pwede bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung 2 sa 18 ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at iba pa? Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Gil Navidad. Mr. Chairman. Yes, Mr. President. No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o ng kung sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako? Tama po yun.
Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And inadmit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators. So I'll ask the follow-up questions later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chair. Pero Atty. Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila ng pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay. Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na magkakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin po nilang proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa sa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng Ombudsman na proseso nila ay nagkamali po sila noon.